So, ano to ha? Pagpapatuloy nung series natin ng pangangaral sa Book of Galatians. So, nandito na tayo sa final verse ng chapter 5. Sa susunod na mga pangangaral, continuing sa October, itutuloy natin yung buong chapter 6 ng Galatians. So, dito tayo sa Galatians chapter 5. Very short at very clear yung passage natin. Napakaikli niya, napakalinaw niya. Ang sinabi ni Apostle Paul, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. So ang gusto kong gawin dito ay tignan natin yung word, tapos tignan natin yung direct context niya, pagkatapos ay tignan natin yung buong context ng Galatians. So ganoon natin siya tignan. Etong single passage natin. Ang pinaka-point ni Apostle Paul dito ay yung word na conceited. Sinabi niya, huwag tayong maging mapagmataas, mayabang, o puffed up. Ang ibig sabihin ng salitang conceited ay exaggerated self-image. Pinapakita no na nagmamataas yung isang tao, pero sa totoo, siya ay wala naman. Kaya tinuloy natin hanggang chapter 6 verse 3, no? Sinabi doon, you're thinking of yourself as something when you are nothing. Yung salitang conceit dito ay pinagsamang salita na empty at praise. Empty at praise. Kenodoxos. Yung kinos ay empty, yung doxa, doxology, di ba? Praise yun, glory. Empty glory, empty praise. Ito'y attitude na nagmamataas sa kanyang pride, arrogance, at boastfulness na binibigyan ng halaga yung wala naman talagang halaga. Kaya ang ibang pananalita dito ay vain glory o empty glory. Ito. So, ine-exalt niya yung sarili niya sa mata ng iba kahit wala naman itong totoong substance. Isa ito sa mga sakit ng kasalanan natin, sa ating sinful nature, sa ating pagkamakasalanan, isa ito sa mga normal na nangyayari sa atin. Everyone wishes to be thought better than others. Lahat. Maging Christians, maging gospel churches, kahit mga Christians na nasa loob ng mga churches, ay hindi ligtas dito sa kasalanan na ito. Sa kasalanan na gusto nating makita tayo ng iba na mas mataas kesa sa iba. Ang pinapahalagahan natin, ano yung turing sa atin ng tao, we are better than others. Now, tignan natin yung direct context niya. Yung Galatians 5:26 ay nasa context kung saan pinapahayag ni Apostle Paul yung spirit at yung flesh. Yung works of the flesh, yung work of the law. At ganoon din yung work ng Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay laban sa pagmamayabang. Hindi ni minsan nag-a-agree yung Holy Spirit, hindi kanya ililid na Joseph, ililid kita sa pagmamayabang. Hindi yun ang trabaho ng banal na Espiritu. Alam natin, ang banal na Espiritu ay mapagpakumbaba. Ang ikatlong persona ng Diyos ay mapagpakumbaba. Pero ang laman natin, yung flesh natin, it loves arrogance and even its results. Itong pride na ito ay work ng ating flesh. Nakakaapekto ito sa ibang mga tao. Kabaliktaran ito ng bunga ng banal na Espiritu. Love, joy, peace, long-suffering, patience, self-control. Yan ang bunga ng Espiritu. Pero ang bunga ng laman ay pagmamataas. Yan yung gustong-gusto ng laman. At ito yung warning ni Apostle Paul ay warning na communal. Dito sa chapter 5, very communal yung atake ni Apostle Paul when it comes sa pagpapabanal, sa pagiging holy. Ito ay holiness na pang-komunidad. At yung pagmamayabang, hindi yan pwedeng sa sarili lang. Palagi yung merong damay na ibang tao. Merong palaging pinagmamalaki sa ibang tao. It poisons the relationship in the body of Christ. Naalala niyo yung preaching ni Paul sa Galatians 5:15, if you bite and devour one another, watch out that you are not consumed by one another. Yan yung dulot ng
conceit, nung pride na pinagbabawal dito ni Apostle Paul. Sa kontekstong ito, sinasabi ng Apostle Pablo na ito'y hindi sa espiritu, ito ay sa laman, at ganun din hindi ito masusolusyonan ng legalismo. Hindi masusolusyonan ng legalismo ang pagmamataas. Alala natin, ang pinaka-book context nito, ang sinusulatan ay mga Galatians, na meron silang tendency na maniwala sa false gospel, sa ibang ebanghelyo. Ano yung ebanghelyo na pinapaniwalaan nila? Na meron kang gagawin, tapos pag ginawa mo yon, tatanggapin ka na sa harapan ng Diyos. Hindi ba perfect recipe yon sa pagmamataas? Meron akong gagawin, eto yung ginawa ko, Panginoon, tignan mo, tanggapin mo ko. Hindi ba perfect yon na ingredient para pagpugaran ng pagmamataas? At yun yung dinidil ni Apostle Paul dito sa Galatians. May false gospel, mula chapter 1 hanggang chapter 4, at dinidil niya yung Christian life sa chapter 5 at chapter 6. Itong mga Galatians, tempted sila sa legalism, but legalism cannot cure pride. It fuels it. Hindi ko alam kung nakita nyo na yung social media meme na naka-armor, balot lahat, tapos sinasabi niya, holy na ako, spiritual na ako, biglang pinana sa mukha. Pride. Yun yung sinasabi dito ni Apostle Paul. Sa legalism, sa itsura ng legalismo, may butas. Pwede siyang pamugaran ng pagmamataas. At yung buong message ni Apostle Paul simula sa chapter 1 hanggang dulo, it is anti-pride. Yung message niya ng sola fide, yung message niya na mapapawalang sala ka, tatanggapin ka ng Diyos by faith alone, pananampalataya lamang, hindi sa kahit anong contribution mo, nag-aalis yun ng pagmamataas. Sipin mo yun? Wala akong ibibigay sa Diyos na pwede ko ipagmalaki. Natatanggapin niya at pwede ko ipagmalaki na magiging, pagpunta ko ng langit, di ko pwedeng sabihin sa Diyos na, Panginoon, tanggapin mo kasi ganito ginawa ko eh. No. Sabi ni Apostle Paul, we are saved by faith alone. Buong Galatians. Yun mismo yung point niya, yung pinapako niya. Isang pako lang yun, paulit-ulit na minamartilyo niya. Hindi maraming pako, isang pako lang, gospel. Paulit-ulit yung pinapako dito sa buko ng Galatians. At yung ebanghelyo yun ay magbibigay sa atin ng pagpapakumbaba, hindi pagmamataas. Now, sa chapter 5, ang focus niya ay leading ng Spirit. Sa leading ng Spirit, pinapakita ni Apostle Paul na through legalism, naalala niyo yung verse 19 to 21, the works of the flesh are evident. Pwedeng pamugaran ng kasalanan, maging sa legalistikong pamumuhay, no? Pero sa pangunguna ng banal na spirito, pag banal na spirito yung pinakinggan natin, siya yung sinundan natin, pwedeng malabanan yung pagmamataas. Sa pamamagitan lang nun. Hindi sa pamamagitan ng listahan, malalabanan yung pagmamataas. Malalabanan to sa pakikinig, sa tinig ng ikatlong persona ng Diyos na siyang nagdadala sa atin sa totoong ebanghelyo at sa totoong Hesukristo. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umaga. Apart from the leading of God the Spirit, and despite all our legalisms, our hearts will be filled with conceit that damages relationships. Kung hiwalay sa pamumuno ng banal na spirito, kahit na sa lahat ng ating legalismo, ang ating mga puso ay mapupuno ng kayabangan na sumisira ng ating mga relasyon. Kahit ang sagot dito ay huwag tayong mamuhay labas sa spirito. At ang hindi sagot dito ay legalismo. Dahil kung hindi natin susundin yung pangungusap sa atin ng ikatlong persona ng Diyos, kahit punong-puno tayo ng kasigasigan sa legalismo, merong mananatiling pagmamataas.
at pwede siyang mamunga, at pwede siyang lumakas, at pwede siyang mamayani sa atin. Pero paano ba nakikita itong conceit? How does our own arrogance manifest? Paano siya nakikita? Mismong sinabi na ni Apostle Paul, when we provoke one another and when we envy one another. Dito nakikita yung pagmamataas. Kapag tayo ay naghahamunan, provoke one another, at kapag tayo ay nag-iinggitan. Yan yung dalawang itsura ng pride. Sa mga commentators na nabasa ko, isa sila ng halos sinasabi palagi. Sila ng mga mas malakas, merong maipagmamataas, sila yung mga nang challenge palagi, nang po-provoke. Pero sila naman na mas mahina, sila naman na medyo mas walang ipagmamalaki, sila naman yung mga naiinggit dun sa mga better. So parang dalawa tong inaatake ni Apostle Paul. Yung conceit, yung pagmamataas, nakikita yan sa lahat ng tao. Sa parehong malakas at sa mahihina. Yung mga malalakas, nanghahamon. Yung mga mahihina, naiinggit naman. At sabi ni Apostle James, sa James chapter 3, verse 14 to 16, yung ganitong klase ng pride, conceit, envy at strife, sabi niya sa James 3:14 to 16, this is earthly and this is demonic. Ang pagmamataas, ang paghahamunan, ang inggitan, ito daw ay makamundo at ito ay sa demonyo. Hindi yan sa spirito. Never tayong ililid ng spirit diyan. Hindi sasabihin ng spirit, ito gawin mo. Maghamunan kayo. Ito gawin mo, mainggit ka sa kanya. Hindi gagawin niya ng banal na spirito. At itong vice na ito, itong bisyo na ito, napaka-common ito. Kahit saan tayo tumingin, meron na ito. Di ba? Pero this is not as harmful as to those who fulfill a spiritual function and service within the body of Christ. Sulat ito sa Galatian Church. Pinaka-harmful ito, pinaka-peligroso ito sa loob ng katawan ni Hesukristo. Kapag doon sa loob ng katawan ni Hesukristo, ito'y nangyayari, napaka-peligroso nito. Isa yan sa paraan kung paano wasakin ang simbahan. Hindi nawawasak, tandaan nyo, hindi nawawasak ang simbahan sa persecution. Lalo pa siyang tumitikas, lumalakas. Lalo siyang naghihirap, lumalakas. Dahil dumidepende sa Diyos. Lalo siyang inaatake sa labas ng mundo. Lalo siyang sinasabi, bawal ka mag-worship, mali ang ginagawa nyo, hindi si Jesus ang Diyos, lalong lumalakas yung church. No? Pero ang sumisira sa simbahan ay mula sa loob. Yung pagmamataas sa isa't isa. Ang word dito ay one another. No? Yung pagmamataas sa isa't isa, yan ay sumisira. Kaya naman, ang sagot dito ay yung bunga ng Espiritu. Pangunguna ng Espiritu, bunga ng Espiritu. Love, joy, peace, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. At iba pa. Kaya sabi nga ni Charles Spurgeon, I will quote him, sabi niya, "Oh, that we could expel from the church of Christ all vainglorying, all provoking of one another, and all envying of one another." Kung pwede lang, alisin natin sa kalagitnaan, sa loob ng simbahan, ang lahat ng pagmamataas at paghahamunan at inggitan sa kanyang kinalalagyan. Now, if we will not do this, if we are prohibited, pinagbabawal sa atin ang Galatians 5:26, anong dapat natin gawin? Hintayin nyo sa October. So, kasi sa chapter 6 verse 1, nandun yung kabaliktaran. Okay, so kung hindi ito, bawal to, sabi ni Paul, wag to.
Alam niyo yung buong, yung Galatians 6, doon niya sinabi, ito na yung positive. This is how you do life in the Spirit. Ito na yung buhay sa Ebanghelyo, ito yung buhay sa Espiritu. No? Pero itutuloy natin, syempre, yung 2 points natin. So, doon muna tayo sa pinagbabawal. Ano yung pinagbabawal? Number 1, ito yung manifestation ng pride when we provoke one another. And number 2, when we envy one another. So, number 1 muna tayo kapag when we provoke one another. Nag-agree ako dun sa IVP, New Testament Commentary, kasi ang comment niya dito, pag nagsa-search ako ng commentary, sinesearch ko palagi kung ano yung nasa context. Hindi ako naniniwala agad kapag nabasa ko sa commentary, tama yan. Hindi totoo yun. Okay? So, kapag may nabasa ka, i-check mo muna, tama ba yan dun sa context ng passage ko. At itong IVP commentary, saktong-sakto siya dun sa passage natin. Sabi niya, quote, "In their concentration on keeping the law, the Galatian believers had become very competitive in their spiritual life, attempting to outdo each other. To provoke means to challenge to a contest. Some were so sure of their spiritual superiority that they wanted to prove it in a contest." End quote. Yun na yun yung point nito. Yun na yun yung point ng Book of Galatians. Nakalin sila sa legalism, therefore iniisip nila superior sila spiritually sa iba nilang mga kapatid sa loob ng church. At gustong-gusto nila na patunayan yon, ipakita yon na sila ay better or superior sa iba. Parang ang picture nito nung word na provoking one another, ang picture niya ay isang tao na nagsasabi, tignan natin kung sino mas magaling. Yun yung point ng provoking. Nang po-provoke para dun sa conceit. Para patunayan niya na siya ay spiritually better. At kung iisipin natin, tamang-tama yan sa kultura nila, sa Greco-Roman culture, kung saan honor and glory were central. Kung saan ang humility ay hindi isang virtue. Ang pagpapakumbaba sa panahon nila, hindi yan maganda. Mali yan, pangit yan. Ang pinakamaganda ay ang pagmamataas sa panahon nila. Naalala nyo, nagsimula sa Greco-Roman culture, yung Olympics. Yung palakasan, pagalingan. So I am not saying na mali ang sports, okay? Pero ang sinasabi natin, sa culture nila, kung saan ang pagpapakumbaba ay tinitignan bilang mali at masama. At ang pagmamataas ay tinitignan na pinaka-central. It's a perfect time or perfect place kung saan mamumuo ang mga rivalries. Pagtutugisan sa isa't isa. At sabi ni Apostle Paul, not in the church. Sabi ni Apostle Paul, wag sa katawan ni Jesus. Doon sa labas, pag may mga tagisan, walang problema. Kapag mayroong mga paligsan, walang problema, sports. Pero hindi sports ang katawan ni Kristo. Hindi ito paligsan, hindi ito Olympics. Huwag nating tratuhin yung isa't isa bilang competitor sa isa't isa para ipakita na tayo ay mas mahusay, magaling, mas mataas, espiritual. You see, hindi mali na maging banal tayo. At mas banal tayo, yun ang panawagan natin bilang mga mananampalataya. Yan ay mabuti, panawagan yan. Tinuturo yan ng Biblia, ng Ebanghelyo mismo ni Apostle Paul. Kailangan nating lumago sa pananampalataya. Pero, kung tayo ay magiging competitive in such a way na gusto natin na makita tayo ng iba bilang mas superior, mas malago, yan ay elemento ng legalismo. Yan ay elemento na distinctive sa legalism. Case in point, Pharisees. Kaya gusto nila palagi silang
nakikita. Kaya palagi silang provoke, no? Pag binilang mo yung lahat ng scenario sa gospel, sa New Testament, ilang beses lang ba ang nagsimula ay si Jesus? Hindi ba palagi nagsisimula yung mga yon? Hindi ba palaging sila yung naghahamon? Hindi ba sila palagi lumalapit? Oh! Di ba yung mga Pharisees yung palaging may gustong patunayan? Hindi ba sila yung palaging gusto nilang patumbahin ng Panginoong Jesus? You see, when we provoke others to prove our superiority, we display pride. That must be put to death by the Spirit. Kapag hinahamon natin yung iba para patunayan yung pagiging higit natin, ipinapakita natin yung kayabangan na dapat nating puksain. Karanasan din niya ni Paul mismo. Sa Philippians chapter 1, si Paul ay nakakulong na, di ba? Nakakulong na siya. Tapos sabi ni Apostle Paul sa Philippians 1, 15 to 18, some indeed preach Christ from envy and rivalry, but others from goodwill. Sabi ni Apostle Paul, nakakulong siya nito. Nung nakakulong siya, may mga preachers na masaya pa. Nung nakakulong siya. Kasi tinitignan nung ibang mga totoong gospel yung pinipreach nila dito, hindi sila false teachers. Masaya pa sila na nakulong si Paul kasi iniisip nila, time na namin para kami naman. Masyado kang sikat, Paul. Celebrity preacher ka, Paul. Palagi ko pinapakinggan, Paul. Sa kanila ay masaya sila na nakulong si Apostol Pablo. Pero tignan nyo yung tugon ni Paul. Sabi ni Apostle Paul, verse 18, Philippians 1:18, what then? What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and there I rejoice. Sabi niya, okay, tingin niyo competition nito? Walang problema. Basta pinangaral si Kristo. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito kay Kristo. Yung mga iba niyang kasamahan ay tinitignan siya bilang kompetisyon. Pero kay Pablo, hindi yun kompetisyon. Yun ay para ipahayag si Jesus. Si Jesus ang importante, hindi instrumento. Pero there are provocations. When our service provokes competition instead of humble cooperation, ang namumuno dito ay pride. You see, brethren, ito ang message ni Paul sa Galatian church. Kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng mas higit na kaloob, higit na mga biyaya kesa sa iba, refuse to show off. Rather, be humbled and overflow with gratitude, knowing that these blessings are undeserved favors. Nakikita mo yung sarili mo na nakakahigit espiritual sa iba, ang tamang tugon, magpasalamat sa Diyos na may pagpakumbabang puso dahil hindi ka deserving yan. Walang ni isa sa atin yung deserving ng lahat ng estado na meron tayo dito, maging spiritually. Ano? Yung spiritual height, spiritual depth, spiritual growth, lahat ng yan ay dahil sa biyaya ng Diyos. Ang sagot sa rivalry, ang sagot sa provoking of one another, ang sagot dyan ay pagpapasalamat sa Diyos ng may pagpapakumbaba. Magpasalamat sa Diyos ng may pagpapakumbaba. 1 Corinthians 4:7. What do you have that you did not receive? Lahat tagatanggap lang tayo. Wala tayong galing talaga sa atin. Therefore, kung you are better than other believers, you praise God. You tell yourself, hindi ito dahil sa akin, galing to sa Diyos, hindi ko deserve to. At kung naiisip mo na hindi mo deserve yan,
paano ka magmamataas? Kasi kung pinifeed lang natin yung sarili natin na, hindi, nasa ganitong kalagayan ako kasi may ganito akong ginawa eh. Kaya mas ganito na ako ngayon spiritually kasi ganito ako. Kasi ganito ako kasi naaalis equation yung grace. At pag inalis mo sa equation yung grace, ayan na, pride na yan. Papasok na dyan yung pagmamataas. You see, pinako si Jesus sa krus para puksain ang pagmamataas natin. Pinako si Jesus sa krus para puksain ang pagmamataas natin. Dahil ang ating kaluwalhatian ay ang kanyang kamatayan. Ito ay future pa sa Galatians 6:14. I will boast with nothing but the cross of Christ. Ito na yung ginagawa ng mga mananampalataya. Kapag ang mga mananampalataya, preoccupied sila sa ginawa ni Jesus, preoccupied sila sa tapos na trabaho na maluwalhati, na tumubos ng mga makasalanan, nagligtas ng mga kaluluwa sa impyerno, papunta doon sa kalangitan, binuksan ang pintuan ng langit sa pamamagitan ng kamatayan na yon, at lahat ng mga espiritual na pagpapala ay binuhos sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo na yon. Kapag preoccupied ka doon sa ginawa ng Panginoong Hesus na yon, paano ka pa makapagmataas? Paano mo pa maiisip yung galing mo kung nagagalingan ka na kay Kristo? Kahit anong taas ng tingin mo sa sarili mo, kung napakataas ng tingin mo kay Kristo, it will overshadow that. Hindi mo na maiisip yon. Actually, hindi mo natitignan yon. The time na makaisip natin yung sarili natin, na magaling tayo, ay kapag hindi tayo nakatingin sa galing ni Jesus. Sa kagandahan ng krus. Galatians chapter 6 verse 14. If we behold the glory of Christ, we will be too preoccupied by boasting of Christ and what He has done. Ang magiging bukang bibig na natin, ang ipagmamayabang na natin, ay siya. Hindi na tayo, siya. Alam mo ba si Jesus? Alam mo ba yung ginawa niya? Alam mo ba kung gaano siya kadakila? Galing, ang lupit. Ang dakila. Kamangha-mangha. Punong-puno na yung isip ng ginawa at puso ng ginawa ng Panginoong Hesus na wala ng lugar ang pagmamataas. At kung yung rivalry ay isang bunga ng pagmamataas, may kakambal siya. Ito ay inggit, yung envy. It grows from the same root of pride. So number 2, ito yung pangalawang itsura ng pride when we envy one another. Ang envy ay ang ibig sabihin ng envy ay makaramdam ng sakit kapag may nakakahigit. Nasasaktan ako kasi may nakakahigit sa akin. At kahalo nun, na gusto ko sa akin iyon, yung kinaiingitan ko. Itong envy o inggit ay feeling ng discontent. Na pwedeng may nakikita tayo na pagmamayari ng iba, achievement ng iba, kalidad ng buhay ng iba, anong nakamit nila sa buhay, possession nila, pero hindi sa'yo, sa kanila. When we have that discontent because of others. At yung envy na yan, it arises from pride. For we cannot bear that others should be above us. Hindi natin, yun yung inggit, hindi natin maatim na merong mas mataas sa atin. Hindi natin maatim na merong mas nakakahigit sa atin na iba. So again, balik tayo sa context. May mga tao sa Galatians, mga Christians, tingin nila superior sila. Nangahamon pa sila. May times na siguro napapahiya na yung ibang mga mananampalataya doon. At anong magiging tugon ng iba? The weaker can envy them. Sana ganun din ako. Bakit sila lang? Ano? At itong inggit ay napaka mapanira. Kung babalikan natin yung book of Proverbs, for example, Proverbs 14 verse 30. A tranquil heart gives life to the flesh, but envy makes the bone rot.
na bubulok daw yung buto sa pamamagitan ng inggit. Mapanira ang inggit ng kaluluwa, mapanira ito ng kasiyahan, at mapanira ito ng espiritual na lakas. Proverbs 27 verse 4, wrath is cruel and anger is outrageous, but who is able to stand before envy? Oh, grabe. Meron daw mas higit or mas malala kaysa sa galit at puot. Malala na yung galit at puot, di ba? Apakalala nun, pag may galit at puot. Pero sabi ng Proverbs, may higit pa sa galit at puot. Sabi doon, who is able to stand before envy? Mas malala daw ang inggit kaysa sa galit at puot. So ito yung pinagbabawal ni Apostle Paul dito. Sinabi niya, let us not be conceited, provoking one another, envying one another. Ito yung dulo. When we envy brethren who have more than us or excel beyond us, it is a form of pride that we must spiritually mortify. Naiinggit tayo sa kapatid na mas nakakahigit sa atin, yan ay kayabangan na dapat nating espiritual na puksain. Let us go back to the beginning of the scriptures. Saan nangyari yung unang patayan sa Bible? Kay Cain at kay Abel. Magkaano-ano sila? Magkapatid. Unang magkapatid na at least nasa scriptures. Bakit pinatay ni Cain si Abel? Dahil nainggit siya. Kasi yung alay ni Abel ay tinanggap ng Diyos, samantalang yung alay niya, pinaghirapan niya naman, pero hindi tinanggap ng Diyos. Ano yung nasa Genesis chapter 4, nainggit siya sa alay ni Abel. So yung inggit na ito pangpanambahan. Yung inggit niya ay hindi parang silang dalawa lang, nainggit siya spiritually. Merong spiritual envy na nangyari kay Cain at Abel. At yan yung pinagbabawal dito ni Pablo. Sinabi niya, magkakapatid tayo kay Kristo. Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Hindi natin dapat sundin yung ginagawa ng sanlibutan at unang ginawa nung unang magkapatid. Wala dapat inggitan sa tahanan ng Panginoon. Isa yan sa sasabi natin, I would not say exclusively, but I would say palaging lumalabas na isa sa mga toxic Filipino culture ay yung crab mentality. Pag sinabing Pinoy, ang isip ka, utak talang ka. Ano ibig sabihin ng crab mentality? Ayaw natin maangatan tayo ng iba. Gusto natin, kapag hindi tayo umaangat, hindi rin makaangat yung iba. Kung hindi ako makakaangat, dapat walang makakaangat. Kung hindi ako magtagumpay, wala sa atin ang magtatagumpay. Pipigilan ko kayo magtagumpay. Ito yung ideya na hindi masaya sa pag-asenso ng buhay ng iba. You see, the Holy Spirit, through the Apostle Paul, in this letter, hindi ito sulat ni Pablo ha, hindi ito sulat ni Pablo lang, ito'y sulat ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo para sa Galatian Church. Ito'y salita ng Diyos, ito'y tinig ni Kristo, ito'y salita mismo ng Diyos na pinadaan lang kay Apostol Pablo. Sinasabi ni Apostle Paul, God through him, na hindi pwede ang espiritual at ang ecclesiastical na crab mentality. Sabi niya, Galatian Church, no, hindi pwede yan sa kanyang komunidad. Walang ganon. Hindi pwede maghatakan pababa. Hindi dapat yun mangyari. Kahit gaano ang ibigay natin sa Panginoon, gaano karaming serbisyong ibigay natin sa Panginoon, kailangan nating immortify ito dahil palagi yang nakasilip, nakasalanan.
Because there will always be someone better than you, brother. Kahit sino pa tayo, there will always be someone na makikita mo na better than you. Therefore, palagi nakasilip ang inggit. Therefore, palagi natin dapat isipin na kailangan nating immortify yung nakasilip na kasalanan na yon. At kapag nakakita tayo ng iba na mas nakakahigit sa atin spiritually, anong dapat natin gawin? Ang hindi natin dapat gawin ay envy. Si Calvin, mamamatay na siya, nasa deathbed na siya sa Geneva. Pinatawag niya yung mga kapwa niya ministers, mga elders and pastors. Ito yung kanyang sinabi. Mamamatay na siya. Sabi niya sa mga fellow ministers niya, love one another, support one another, let there be no envy. Isipin niyo, mamamatay na siya. Alam niya na ito ay isang mapanirang kasalanan. Ini-echo niya lang, yun nandito sa Galatians 5:26. Magmahalan kayo, suportahan niyo isa't isa. Wala dapat inggitan. At yan ang gusto nating mangyari na maging totoo sa Antipolo Reformed Baptist Church. Na yung bawat members ay walang provoking one another at wala ring envying of one another. Yan ang gusto nating mangyari. Yung 73 na miyembro, lahat yun, walang inggitan, walang hamunan, at walang pagmamataasan. Kapag nakita mo yung kapatid mo na may mas mainam na kaloob, mas mainam na mga biyaya, ang dapat mong gawin ay magdiwang at purihin ang Diyos sa biyayang binigay sa kanila. Unang-una ko itong narinig. Never in my Christian life, simula nung naligtas ako, nung high school ako, never kong narinig itong turo na to. Unang-una kong narinig kay Doug Wilson. Sabi niya, praise God when you see others who have more than you. Grabing eye-opener sa akin yun. Pero it's in the scriptures all along. Yun ay 10th commandment. Yun ay 10 utos. Na kapag may nakita ng iba na nakakahigit sa iyo, ang tamang tugon ay purihin yung Diyos. Magpasalamat yung Diyos. Dahil alam nyo, tuturuan ka ng mundo, ng tugon, kapag nakakakita ka ng mas may nakakaangat sa'yo. Alam mo yung tugon ng mundo? Etong turo ng mundo, sabihin nila, pag inggit, pikit. Tapos may mga Christians maniniwala. I-share pa. Isipin mo, ganun yung tugon mo pag nakakita ka, naiinggit ka sa ibang mga tao, isipin mo, ay, pikit na lang. Pikit ka na lang. Hindi. Alam mo, ang sinasabi ng scripture, pag inggit, repent. And rejoice for them. Yun ang sinasabi ng kasulatan. Pag naiinggit ka, pagsisihan mo yon, tapos magdiwang ka para sa kanila. Magdiwang ka sa pasalamat sa Diyos para sa kanila. Dahil ang inggit ay paglabag sa 10 utos. Ano yung sinabi sa 10 utos? Do not covet your neighbor's wife or your neighbor's possessions. Inggit yun. Ayokong meron sila yan, gusto ko sa akin yung asawa niya, gusto ko sa akin yung ano. Pero anong kabaliktaran ng 10th commandment? Ano yung positive? Rejoice in the Lord that God has given them. Salamat sa Diyos, mas magaling siya. Salamat sa Diyos, mas marami siyang ganito. Isipin niyo ang isang komunidad na sumusunod sa 10 utos, nagdiriwang kapag may iba na mas mataas sa kanila. Na hindi sinusunod yung payo ng mundo na, pikit na lang ako, mas magaling sila eh. Mas marami sila na wala ako eh. Hindi. Dumilat ka, pasalamatan mo ang Diyos. Imulat mo yung mata mo at purihin mo yung Diyos. Dahil pupurihin mo yung Diyos, hindi lang kapag ikaw yung meron. Pupurihin mo yung Diyos sa lahat ng pagpapala niya. Sa lahat ng biyaya niya. Maging labas sa'yo.
Brethren, paano magkakaroon ng rivalry, paano magkakaroon ng envy kung ang mga Kristiyano ay pinaparangalan yung isa't isa? Kung ang mga Kristiyano ay minamahal yung isa't isa? Kung ang mga Kristiyano ay nagdiriwang para sa isa't isa ng mga espiritual na lakas nila at tagumpay? And one more thing, kapag nakakita ka ng mananampalataya na higit sa iyo espiritual, anong dapat gawin according to scriptures? Imitate them as they imitate Christ. Parang mas nakakaangat siya sa akin spiritually ah. Now, masundan ko nga. Gayahin ko nga. At ang Panginoong Hesus ang nagbibigay ng katapusan sa lahat ng inggit. Dahil sa totoo lang, lahat tayo ay pantay-pantay na binigyan ng pangako at pagpapala ng Ebanghelyo. Lahat ng mga mananampalataya sa ilalim ng Ebanghelyo ay equally rich. Hindi ito iba-iba. Hindi pantay-pantay. Nung nagbigay ng pagpapalang Ebanghelyo ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ito'y ibinigay sa atin ng magkakapantay. We are equally rich in Christ. There are no more Jews, nor Greeks, nor men, nor women, but we are all one in the Lord Jesus Christ. Yung kapatid mo ay hindi mas inaring ganap kaysa sa iyo. Yung kapatid mo hindi mas adopted kaysa sa iyo. Yung kapatid mo ay hindi mas anak ng Diyos kaysa sa iyo. Yung kapatid mo ay hindi mas ire-resurrect kaysa sa iyo. Hindi yung kapatid mo ay mas i-glorify kaysa sa iyo. Ang mga mananampalataya ay bibigyan ng kapuspusan ng pagpapala ng Ebanghelyo nang merong pagkakapantay-pantay dahil sa tapos na ginawa ni Kristo. Dahil siya'y namatay sa krus, yung deserving sa atin na parusa ay inalis na. Tinanggap niya. At yung undeserving sa atin na pagpapala ay binigay sa atin ng Panginoong Hesus. At nung ibinigay iyon, pantay-pantay tayong makasalanan sa harapan niya at pantay-pantay tayong niligtas sa harapan niya. Paano ka maiinggit kung pantay-pantay tayong binigyan ng grasya? Bakit ka maiinggit kung kalinya mo ang mga kapatid mo na merong undeserved na biyaya? Na tayo ay lahat nasa likod ng Panginoong Hesukristo. Ang Ebanghelyo ang sumisira sa pagmamataas at ganon din ay sa inggit. Bilang pagtatapos, ang Ebanghelyo at ang Banal na Espiritu ay laban sa pagmamataas. Yung pagmamataas, itinataas niya ang sarili niya. Pero ang Ebanghelyo, tinataas niya si Kristo. Yung pagmamataas, gusto niya na maungusan niya yung iba. Pero ang Ebanghelyo, nilelevel lahat tayo. Pantay-pantay na makasalanan, pantay-pantay na niligtas ng grasya. At doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos ni Jesus ang lahat ng pagmamataas. Doon sa krus ni Jesucristo, doon dapat mamatay ang lahat ng inggit. At doon sa krus ng Panginoong Jesucristo, tayo ay magkakasamang nakatingin at nakatayo. Pantay-pantay na makasalanan at pantay-pantay na iniligtas, pantay-pantay na pinagyaman ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa isang verse lang. Pero kailangan namin yung verse na to, O Diyos. Maraming salamat po dahil itong verse na to, Panginoon, ay napaka totoo. Dahil kami sa aming sarili, we are prideful. We are boastful, we are arrogant. At dahil lamang sa iyo, O Diyos, sa katuruan lamang ng Ebanghelyo, pwede kaming ibaba. At pwede kaming magpakumbaba. At doon kami
papangunahan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Diyos. Gamitin mo ito para sa aming higit na pag-intindi, paglago, at pagbalik tanaw sa krus ng aming Panginoon. Sa pangalan ng mapagpakumbabang Jesus. Amen.